RJ Bibbs, imagine mo kung hindi ako nagsiyasat. E di meron akong tinanggalan ng trabaho. Kaya po, if I'm not asking too much, please do share this broadcast by your city government sa inyong mga kaibigan, kakilala at kaklase at kamag-anak. No? Lalo na't may dalawang bagay po tayong i-update kayo. Pareho po itong sumikat sa lungsod ng Maynila. Yung isa last week, yung isa naman this week. Ito ay patungkol sa isang clumping incident at yung isa ay bugbugan sa Intramuros na involved ang bahagi ng gobyerno. No? Kaya po, please stay tuned. Iisa-isahin ko po ang naging aksyon ng inyong pamahalang lungsod. Again, please bear with me and please do share this broadcast para mas marami ang maliliwanagan lagi, magagabayan lagi, at ang pamahalang lungsod mismo ng Maynila ang sasagot. Now, ito pong nangyari na viral video involving an MTPB clumping operation along Waluna. Ito po yung nag-viral. Pero may kalituhan ng kaunti, kaya pinasiyasat ko po. Bago natin ngayon ipaalam sa tao ano na ang tunay na sitwasyon o nangyari o naganap. No? Noong February 3, ipakita mo nga yung video please. Meron pong normal na clearing operation sa mga kalsada, bangketa. Alam nyo naman po, no, na may mga kalsada tayo bilang pangunawa sa mga residente ng Maynila at tagahanap buhay sa Maynila ay pinapayagan at binibigyan ng pribilehiyo ng pamahalang lungsod na ito'y magamit nila sa kanilang paninirahan at paghahanap buhay. No? Itong insidente ng clearing operation, may nangyari po sa may Gagalangin. At involved po rito ay taong gobyerno. In this particular case, gobyerno ng Manila Traffic Parking Bureau or MTPB personnel. At ayon dito sa isang uploader, no? Kasi ang binidyo niya po ay yung tapos na. Hindi niya po binidyo yung buong insidente simulat sa pool nang dumating yung ating mga enforcement unit. Ayan, buti yan, nakikita nyo. Kayo pong umusga, no? Yan po ba'y kalsada? Yan po ba'y bangketa? Hayaan ko kayo ang magpasya dyan kung ano sa tingin ninyo. As far as we are concerned, that is a public property. Katulad na nasabi ko na napauna, may mga tao tayo na binibigyan ng konsiderasyon at pribilehiyo na naghahanap buhay at naninirahan. May mga bagay naman na non-negotiable, lalo na yung mga itinakda ng national government through MMDA at DILG. Itong video na to ay nag-trigger ng public criticism against MTPB with allegation that the motorcycle were clamped despite being parked. Tingnan nyo po ito yung claim. Parked in a designated area marked by yellow line and supported by claim parking documents. Okay. Tama naman sa initial. Mangyari ba? Nung sila po ay pinagsasabihan na ikaklam yung kanilang mga nakabalagbag na motor dahil dala ng clearing operation and most likely there is a complaint. Yung kumpanya ng motor, hindi ko na po babanggitin, yung kumpanya ng motor ay nagpakita. Ayan, para fair tayo. Nagpakita ng parking permit. Ibig sabihin nun, ay yung pribilehiyong pinagkaloob sa kanila bilang sukli
nagbabayad naman sila sa kaban ng lungsod ng Maynila or what you call parking fee. O, usually ho yan, monthly. No? At yung initial na ipinakita na hindi binidyoan, itong Tolonges na bida-bida, siguro excited sumikat, or siguro para kamuhian natin yung mga taong gobyerno. Alam niyo, ang gobyerno hindi perpekto ha. In fact, last week may tinanggal tayo yung one strike policy. Hindi natin kinukonsindihan. Pero hindi rin o bagay na kapag mali, kukonsintihin ko naman yung taong nagkamali at isasakripisyo ko yung taong gobyerno na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Nagpakita ho yan ng papel. At nakasaad doon sa papel, sa permit nila, ay 2022. So, ano po ng taon ngayon? 2026. So, ano po ang magiging reaksyon natin? Simple lang. Kahit po elementary, high school finish would understand, expired. Ibig sabihin, wala ho silang pribilehiyo na pwedeng gamitin yung ating bangketa na siyang pinaghahanap buhayan naman. O di, siyempre, tinuluyan. Saka na nagbibidyo tong, mangyari ba, maya-maya, sabi, ay mali po itong namin, na ipresenta. Meron no kaming dated. Ipinakita yung dated. Ibig sabihin, on time, paid, meron silang permiso. Tama po yung kumpanya, no? Mangyari, nung tama yung papel, ang ginawa ng MTPB, tinanggal yung yung clamp. Tinanggal. Kasi walang violation eh. Pero ayon sa pagkakaalinsunod ng kwento, kung kayo man ang enforcement unit, siyempre kaklam mo, expired eh. Meron, di tatanggalin mo. Ba't mo pe-penalize? Yun ang ginawa ng MTPB enforcement natin. Tinanggal. Para bang yan pinalalabas nagkaroon ng aregluhan, gipitan, and so on and so forth. That I cannot tolerate. Kaya po pinasiyasat ko yung kwento sa atin at yung kwento nila. At yung sariling version, anong pangalan nito? Si Bida-Bida, RJ Bibbs, no? Na para kamuhian ninyo. Hindi ko po yan kinukonsinti. Sabi ko nga siyo, pinupugot ko ulo ng mga yan. Tinatagpas natin yan kaagad, immediately, kapag may pang-aabuso. Now, nakipag-ugnayan ngayon yung may-ari o regional manager sa ahensya ng gobyerno, which is MTPP. Nalulungkot sila sa ginawa ng kanilang empleyado. Ano po ang naging solusyon? Humingi po ng patawad yung mismo nag-upload. Pwede bang pakita ninyo? Ayan. RB Bibbs. Yan po yung nag-upload ng video. Ito po babasahin ko. Gusto ko po mag-express ang aking sincerest apology kaugnay sa nag-trend at lumika ng million viewers na viral video na in-upload ko noong February 3, 2026 sa citywide clamping operation ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ako po ay taus-puso at kababaang loob na humingi ng paumanhin sa inyo, MTPB Director Dennis Biahe at sa pamahalang lungsod ng Maynila dahil sa pag-upload na nasabing video. Wala po akong intensyon na sirain ang inyong departamento. Ako po ay nadala lamang ng aking emosyon bilang isang empleyado na nangangalaga sa aming customer. Kung kaya't nagawa ko agad na may upload ang video pagkatapos ng insidente. Makakaasa po kayo na kaisa ako sa mga magandang hangarin ng inyong organisasyon at patuloy ko po kaming susunod sa mga patakaran at pulisiya ng pamahalaan lungsod ng Maynila para sa ligtas at maayos sa daloy ng trapiko ng ating lungsod. Kaya, maraming salamat po sa inyong malawak na pangunguna. Ayan.
Na-excite lang daw siya. Pero, alam mo, RJ Bibbs, imagine mo kung hindi ako nagsiyasat. Di meron akong tinanggalan ng trabaho. Nawalan ng trabaho ang pamilya nila. Dahil sa irresponsible nating reaksyon or pabida-bida na gawain. Kasi normally, ang mangyayari dyan, talagang fired kagad yun. Pero, dala nung pakikipagsiyasat, pakikipag-ugnayan, napagtanto-tanto na ang katotohanan may pagkukulang sa bahagi ninyo. Kaya lamang ikaw empleyado, imbis na nakapag-usap ka sa supervisor, sa manager mo, kung tayo ba ay inabuso ng gobyerno ng Maynila, hindi sana nangyari ito. But what if, RJ, tinanggal ko yung empleyado? Maaring iba dyan, may kasalanan, mahuhuli ko rin naman. Maaring iba dyan, nag-aabuso. Matter of time lang, mahuli ko rin. Kasi mga netizen ngayon, talagang hinihikayat ko mag-video. Pero sa tamang pamamaraan. Hindi dahil sa galit o emosyon. Misa kasi may mga taong ayaw na didisiplina, napapaya pag dinidisiplina, o maghihiganti at gagawa ng istorya. Kasi the way we look at your video, gumawa ka ng impresyon na napakawalang yan naman ng MTPB na yun. Na katuna, hindi naman pala totoo. Now, tinatanggap ko ang iyong public apology. I hope we learn our lesson here na matutunan natin na minsan yung bagay na gagawin natin, maganda intensyon, maaari. O iba naman, iba ang intensyon, maaari. Pero tatandaan po ninyo, actionan ko po kagad yan. Baka mali tayo, o imbis na naitama natin, nakapamerwisyo pa tayo ng kapwa natin. Walang masama kung totoo. Siyempre, priority ko kayong mamamayan. Pero hindi naman po pwede, aabusuin ko yung kapangyarihan ko ng baliwala lang. Lalo't kung meron akong narinig na pwede namang kasiyasiyasat na may kamalian at pagkukulang sa bahagi ninyo. To that company, thank you very much for, doing the right way. Thank you very much sa pamunuan na yun. At doon kay RJ, next time, kaya may tinatawag na supervisor or manager or branch manager, makikipag-ugnayan ka doon sa buti na lamang hindi natanggal sa trabaho at nawalan pa ng hanap buhay isang taong gobyernong ipinatutupad lang ang kaayusan at disiplina. Kami po, wala po. Gusto ko nga gamitin nyo kalsada hanggat po pwede. Makapaghanap buhay kayo, makapagparada kayo ng kumbinyente. Kaya lamang may mga bagay na non-negotiable at negotiable. Misan for a fee, o misan, wala lang. Hinahayaan natin, lalo na yung mga ski-skinita hanggat maaari, di ba? Pero wala rin namang masama pag tayo nagkukusang magdisiplina. So yun lang ha. I hope sa ating mga kababayan nanonood, please do share this broadcast para doon sa particular na clamping incident noong February 3. Okay? So, next.